So mga kapatid, atin pong ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig po ng ating mensahe sa gabing ito. Muli mga kapatid, isa pong magandang gabi sa ating lahat. At gusto ko rin kayong batiin muli ng isang maligayang Pasko. Merry Christmas. No? Magbatian po tayo. Batiin po natin yung bawat isa ng Merry Christmas. Merry Christmas po sa ating lahat. Merry Christmas. No? Okay. So mga kapatid, siguro marami sa atin ang nagsasabing hindi yata tama. Hindi tama ang ginawa ng gobyerno. Mali. No? Nalimitahan tayo ngayong celebration natin tung araw ng Pasko. No? Sana ngayong Pasko ay masaya sana, di ba? Mas masaya sana. Maluwag tayo sana sa, sabihin natin, mas marami sana tayong trabaho. Itong Kapaskuhan na ito, na mas maluwag sana tayo sa pera, no? Kung di dahil dito sa COVID. At sa ganon ay mas makakabili sana tayo para sa ating sarili. At makapagre-regalo din tayo ng mas higit pa para sa ating mga mahal sa buhay. Sabihin natin maraming mali sa mga panahong ito, itong Kapaskuhan na ito. Ang tanong mga kapatid, the question is, no? Ano ba ang tamang Pasko? Ano bang tamang Pasko? Ang pamagat po ng ating mensahe ay paano magkaroon ng tamang Pasko. Paano magkaroon ng tamang Pasko. Tayo pong lahat ay umupo at tayo ay muling manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti niyo. Salamat po Panginoon sa dakilang araw na ito na kami ay nagkasama-sama. Salamat po Panginoon sa biyaya ng buhay na ibinigay niyo sa bawat isa. Sa lahat po ng pagpapala, proteksyon na aming tinanggap ngayong araw na ito. Maraming salamat po Panginoon. Panginoon, salamat din po sa presensya ng bawat isang naririto, sa bawat pamilya Panginoon na aming nakasama ngayon. At sa mga kaibigan, mga kapatiran din na maaaring nanonood ngayon sa amin through Facebook, Panginoon. Marami pong salamat sa kanilang presensya. Lord, samahan niyo po kami sa pakikinig ng inyong mensahe sa gabing ito. At nawa, Panginoon, matutunan namin, makita namin, Panginoon, ang tunay na diwa ng Kapaskuhan, ang tamang kaisipan, kung paano namin isi-celebrate, Panginoon, ang Kapaskuhan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa patuloy na paggabay ng inyong banal na Espiritu. Amen. Ang Kapaskuhan po sa makabagong panahon, kaya nga nila, nasa makabagong panahon tayo, ay kadalasan po na nagbibigay sa atin ng sabihin natin minsan nai-stress, no? Maraming hassle, no? Ang mga tao. Isabayin nyo pa itong mga ginawa sa atin ng gobyerno dito sa Italia, no? Na napakaiksi ng ating mga preparation at eto ngayon tayo, limitado ang ating mga kilos, may lockdown, ano? Kahit sabihin natin hindi total lockdown, talagang restricted tayo. At dahil dito mga kapatid, ang daming stress, no? Imbis na maganda yung celebration, nai-stress, maraming hassle, no? At doon sa pagpe-prepare ng mga regalo, na-experience pa nga namin noon nung kami nag-reunion, no? Sabi sa amin ni Didit, nasabihan pa kami, no? Bakit pa kasi kayo nagre-regalo? Nagre-regalo pa kayo. Tuloy, kailangan din namin kayong regaluhan. No? Sinabihan ba naman kami, ba't pa kayo nag-aabala? Tuloy niyan, mag-aabala pa kami para sa inyo.
Di ba napaka maling kaisipan mga kapatid, ano? At parang nakakainis pa, di ba? No, na masabihan ka ng gano'n, no? Na maling-mali ang pananaw, no? Mali ang pananaw doon sa pagse-celebrate ng Kapaskuhan. Pero alam ko mga kapatid, naniniwala ako at ganoon din alam ko na kayo din, naniniwala tayong lahat na gusto ng Diyos na itama ang pananaw natin, no? Ang ating pag-uugali patungkol sa Kapaskuhan. Ang ating pong teksto ay makikita natin sa Luke chapter 2 verses 1 to 20. At makikita po natin kung ano ang tamang perspektibo, no? Paano ba tayo magkakaroon ng tamang Kapaskuhan? So, una mga kapatid, kailangan po natin magkaroon ng tamang Panginoon. Kailangan po nating magkaroon ng tamang Panginoon. No? We must need, no, a right master. No? You need the right master. So mga kapatid, ang background po ng ating mensahe dito po sa chapter 2 na ito, alam po natin yung istorya na nung pong nagbubuntis po si Mary, no, at malapit na siyang manganak, kinailangan po nilang bumalik sa bayan ng Bethlehem para po magpalista. No, alam natin yung istorya na ito. At kailangan nilang mag-travel ng around 80 or 90 miles, no, doon sa kanilang bayan pabalik po sa Bethlehem. Alam naman natin na kung bakit sila kailangan bumalik doon sa Bethlehem dahil yung lineage nila, galing po sila 'di ba sa angkan ni David, no? At si David ay taga Bethlehem, no? At sa pag-aaral po sa history, ito ay kinailangan gawin upang magkaroon po ng census, no? Magkaroon ng census ang Roman Empire. Alam po natin na may mga kadahilanan ang pagkuha ng census. Una ay upang malaman nila ang populasyon ng mga tao para alam nila kung sino-sino ang pwedeng maging kawal, diba? Alam naman natin na very powerful ang Roman Empire noon. At pangalawa, ito ay para sa taxation, di ba? Para walang makakaligtas sa mga tax, no? So, nakita natin doon yung senaryo at ito ay pamilyar naman tayo. Nakita din natin dito na buntis si Mary, malapit na siyang manganak at wala silang matuluyan. No, siyempre, kung ang lahat ng tao po ay babalik sa kanilang bayan, imagine niyo na lang 'yon, no? Tulad nung time na napunta kami ng Rome at nasabay kami sa pagpunta ni Madonna. 'Di ba? Nagpunta si Madonna sa Rome. Pagpunta namin doon, wala kaming matuluyan. So, buti na lang merong nagmaging mabait sa amin na kahit parang bed spacer para kami ay Pero sa kaso ng ating Panginoon mga kapatid, kahit po bed spacer, wala silang natuluyan. Alam din po natin noon na nagpakita ang mga anghel sa mga pastol. At lahat po sila ay manghang-mangha. Wala silang kamalay-malay. Nagpakita ang anghel sa kanila. At sa suma total po ng mga pangyayari mga kapatid, hindi po basta-basta nangyari, no, ang lahat ng ito. No? Hindi nagkaroon ng census, hindi napabalik si Mary and Joseph doon sa Bethlehem dahil dito kay Emperor Augustus. No? Hindi dahil siya ay makapangyarihan. No? Hindi dahil kay Governor Quirinius, no? Napag-aralan din natin ito nung mga nakakaraang Pasko na si itong governor ng Syria dati. No? So, hindi po dahil sa kapangyarihan nila, kung hindi sa kapangyarihan po ng Diyos. No? It's all about the sovereign plan of God. No? Yung plano ng Diyos sa buhay para po magkatotoo ang lahat ng propesiya. So, we're talking about the right master, tamang Panginoon. No? Maraming mga tao, mga kapatid, no?
maraming pinapanginoon. No? Marami tayong ipinapalit na Panginoon sa ating mga buhay. Maraming tao, ang trabaho ang Panginoon. Kung saan ang kanyang pera, nadoon ang kanyang puso. No? Totoo po yun, mga kapatid. Paano kung tulad ngayon, sa panahon ng COVID, no? Na mawalan tayo ng trabaho? Kung ang pinapanginoon natin ay ang ating mga trabaho, nasa na ang Diyos na yan? May mga tao naman, mga kapatid, na ang trabaho, na ang Panginoon ay ang pakikipagbarkada, no? Paglalamyerda, pagtatravel, no? Paano ngayon, mga kapatid, sa panahon ng lockdown? Nasaan na ang Diyos nila? Marami namang mga tao din, mga kapatid, na ang Diyos ay ang kanilang sarili. Paano po kung tayo ay humina na? Tayo ay magkasakit, no? Manghina ang ating mga katawan. Nasaan ang lakas ng Diyos na yan? Pero mga kapatid, kung tayo po ay tunay na may pananalig sa Diyos, meron tayong tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus, meron tayong tamang pananampalataya at relasyon, hindi po niya tayo iiwan ni pababayaan. Siya po ang ating mabuting pastol. At nakatitiyak po tayo, mga kapatid, na aakayin niya tayo sa tama. No? Kung tayo po ay nasa tamang Panginoon, mga kapatid, ituturo niya po sa atin ang daan sa pagkakaroon ng tamang kapaskuhan. Ang sabi po dun sa awit 37, verse 23, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Do you have the right master, brothers and sisters? So, ano pa ang kailangan natin, mga kapatid, para tayo magkaroon ng tamang kapaskuhan? Ang sabi po, kailangan natin ng tamang himala. You need the right miracle. Sabi ni Nora Honor, walang himala. Narinig niyo ba yan? Nasaan ang mami? Mami, pan ni Nora yan eh. Yan, nagtaas ng kamay. Walang himala. Oh. So, kailangan natin, mga kapatid, ng tamang himala. Oh. Ang sabi dun sa verse 7, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. No, sino po yung nagsilang, mga kapatid? Si Mary po ito. Kung papansinin niyo, ang sabi, isinilang niya ang kanyang panganay. No, ibig sabihin, mga kapatid, nagkaroon pa po ng anak si Mary, no? Si Jesus po ang panganay, nagkaroon pa po ng anak si Mary, kaya hindi po nanatiling virgin through all his lifetime si Mary, ano? So pinaliliwanag lang po natin 'yan. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inhiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. No. So sabi natin kanina, wala na silang matuluyan. At alam naman natin sa istorya, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay pinanganak sa isang sabsaban. Sasabihin ng maraming tao, no, we're talking about miracles. No. Pinag-uusapan natin yung tungkol sa himala. Sasabihin nila, we still believe in humanity. No? Meron pa rin miracle of friendship. Totoo naman. Meron pa rin miracle of family, di ba? We can, humanity has still hope. No, yan, madalas natin naririnig yung mga ganyang quotation. Pero mga kapatid, ang katotohanan po, hindi po ito patungkol sa atin. No? Kung naririnig natin yung mga katagang goodwill to man, no? Hindi po yung man ang may will doon, kung hindi God's will po yun, mga kapatid. So, ano po ba itong tamang himala?
Ang himala pong pinag-uusapan natin dito mga kapatid ay merong ipinanganak na sanggol. Merong isang babae na nanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu, born of a virgin birth. Meron isang Diyos na nagkatawang tao. Merong isang Diyos na kataas-taasan, hari ng mga hari. Prince, King of Kings, Lord of Lords, na ipinanganak sa isang sabsaban. Hindi ba ito ay isang himala mga kapatid? In Isaiah 9 verse 6, ang sabi po doon, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Mga kapatid, kung makikilala po natin ang ating Panginoong Hesus, ito po ang natitiyak ko sa inyo. Maghihimala at maghihimala siya sa inyong mga buhay. Ano pa po ang kailangan natin to have the right Christmas? Kailangan po natin ng tamang mensahe. Doon po sa verses 8 to 12, ang sabi po doon ay may pastol na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Verse 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Mga kapatid, makikita po natin dito ang partisipasyon ng mga pastol. Ang sabi natin, anong mensahe? Nakita po natin sa simula't simula pa ang ating Panginoong Diyos ay nagpakababa. Sabi natin kanina, himala na ang isang Diyos ay naging katawan tao, na ang Diyos ay pinanganak sa sabsaban. Mga kapatid, anong mensahe po ang gustong iparating ng ating Panginoong dito? Na siya ay nagpakababa para sa atin. Mga kapatid, kung kayo ang pinakamakapangyarihang tao sa balat ng lupa, no? Mas mayaman pa kayo kay, sino ba yung may-ari ng Amazon? Kay Jeff, no? Kay Bezos, no? Papayag ba kayo na ang inyong anak ay ipanganak sa sabsaban, mga kapatid? Ang mensahe pong nakikita natin dito, mga kapatid, na ang Diyos ay nagpakababa para sa atin. At hindi po yung mga politiko, hindi po ang hari, ang mga nakaalam ng kanyang kapanganakan, kung hindi ang mga pastol. Mga kapatid, marahil ang mensaheng naiisip natin ngayon, dito sa pandemic. Ngayong Pasko, may pandemic. Matatakot ang maraming mga tao. Ang mangyayari po ay magiging makasarili. Ang mensaheng ipinapakita ngayon sa panahon ng pandemic ay magkulong kayo sa bahay. Huwag na kayong lumabas. No? Magsarili na lang kayo. Yun po ang ginagamit din ng kalaban, mga kapatid. Pero mga kapatid, sa kabila po ng nababalo tayo ng takot, maaari po tayong ilayo nito, no? Sa Diyos, ang mga tao. Pero mga kapatid, isa rin po itong paraan upang ang mensahe ay maibahagi natin sa mga tao. No? Maibahagi natin ang magandang balita ng Diyos. Mga kapatid, ang mensahe po ay personal. Ang mensahe po ay ibinigay ng Diyos para sa atin
upang makita po natin ang kanyang biyaya. Makita natin ang kanyang kapayapaan. Makita natin ang kanyang pag-asa, kagalakan at kaligtasan. Mga kapatid, maganda ba ang mensahe na ipinapakita ng ating buhay ngayong dumaranas tayo ng pandemic? Ano ba ang ating mga attitude sa gitna ng pandemic na ito? Nagiging maganda ba ang mensahe na ating ipapakita sa iba? O nagiging parang katulad lang din nila tayo, mga kapatid? Do you know the real meaning of Christmas? Do we believe in the message of Christmas? And are we sharing the message of Christmas? Mga kapatid, ano pa ang kailangan natin para magkaroon ng tamang Pasko? Pastor, usually 3 points ka lang ha. Barang marami yata ngayon na. Matagal pa naman mag-12. Okay lang kayo? Hindi naman tayo buti ng ano. Pang-apat, mga kapatid, kailangan po natin ng tamang motibo. We need the right motive. Sabi doon sa 13 to 14, verses 13 to 14, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila ay nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. No. Mga kapatid, kailangan po nating maunawaan na ang Pasko ay hindi po nakabase sa mga regalo. No? Siguro kung ikaw'y bata, walang problema. At yan naman ay para nga sa mga bata. Madalas natin naririnig, no? Buti pa ang mga bata, no? Sarap maging bata. Yan. Si Sis Maman, madalas kong naririnig ganyan. Buti pa yung mga bata. No, yan. Bata ka pa rin naman, sis. Don't worry. Ayan ang Santa Claus mo sa tabi mo. Yan. YOLO. So mga kapatid, hindi po material na bagay ang motibo. No? Hindi material na bagay ang motibo ng Kapaskuhan. Hindi yung kasiyahan ang motibo ng Kapaskuhan, mga kapatid. Maraming tao ang bumabait kapag Kapaskuhan. Niniwala ba kayo doon? No? Maraming tao ang bumabait kapag magpapasko. No? Kaya, ano ba yung ano? May kanta yung si Santa Claus Coming to Town, di ba? Yan. No? Kailangan maging mabait daw, no, para bibigyan ka ng regalo. So ganun, mga kapatid, maraming tao ang bumabait kapag magpapasko, no? At ngayon, dahil diyan sa social media, no, madaling maka-text, no, sa Messenger, no. Yung mga dating hindi ka pinapansin, pag magpapasko, kakamustahin ka, di ba? Yan, alam ko marami sa atin ang nakaka-experience sa mga ganyan na tuwing Pasko ka lang kakamustahin, di ba? At alam mo na ang kasunod noon, meron ng mga solicitation minsan, di ba? Pero kidding aside, mga kapatid, ang problema ngayon, no, nauuso itong social media, di ba? Maraming tao ang nagpapakita ng kabaitan, no? Tumutulong dito, tumutulong doon, nagdo-donate pag-araw ng Kapaskuhan, mga kapatid. Pero ano ang kanilang motibo? Ang motibo na sana ay makatulong sa mga nangangailangan. Pero sa kabila ng pagtulong, mga kapatid, naka-broadcast, no? Lahat ng konting pagtulong ay naka-Facebook, no? Minsan nagiging mali ang motibo, no? Okay sana talaga kung ito ay in good faith, ika nga, no? Pero sabi nga ng Biblia, di ba? Kung binigyan ng iyong kanang kamay, no? Wag mo nang ipakita dun sa kabila mong kamay. No? So ang tunay na pagtulong, ang tunay na motibo, mga kapatid, ay hindi para sumikat. No?
Yaan po ang katotohanan ngayon. Marami tayong nakikita sa Facebook, no? Meron akong mga nakikita, nakakalungkot man minsan, yung mga may hirap na kababayan natin, may mga hawak-hawak silang placard. Thank you po, ganyan. Thank you po, ganon, no? Salamat po sa sponsor ni ganon. No, may placard silang ganon. Parang alam niyo yun na i-broadcast ang motibo ng pagtulong ay para masabi siguro na sila'y tumulong, na para masabi na sila ay mga mabubuting tao. Pero mga kapatid, ang sabi po, hangga't tayo ay hindi tumitigil sa pag-iisip kung ano yung makukuha natin sa Pasko o ano yung ibibigay natin sa Pasko. Hangga't hindi tayo tumitigil sa pag-iisip ng ganyan mga kapatid, hindi po magsisimula ang kalawalhatian ng ating Panginoon. Kung wala po tayong iniisip, kung hindi ang motibo para sa ating mga sarili mga kapatid, hindi po maluluwalhati ang ating Panginoon. At hindi po tayo magkakaroon ng tamang pagtingin sa Kapaskuhan. Ano ba ang pinakamahalaga sa atin mga kapatid ngayong Pasko? Ang mahalaga ba sa atin ay yung maganda yung ating mga matanggap na regalo? Mahalaga ba sa atin na maganda rin yung ating mairigalo sa ating mga mahal sa buhay? O ang mahalaga sa atin mga kapatid ay makapagdala tayo ng kaluwalhatian? O mapanatili lang natin ang mga tradisyong nakasanayan natin? Ang tamang motibo mga kapatid ay yung nakatuon tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tamang motibo po ay yung na doon tayo sa ating mga kapwa tumutulong dahil likas sa ating bukal sa ating mga puso ang pag-ibig sa ating mga kapwa. Ang tamang Kapaskuhan po ay magdadala sa ating lugar ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. So ano pa mga kapatid ang mga hakbang para tayo magkaroon ng tamang Kapaskuhan? Okay, mag-alala, last na to. 5 lang ang points natin. Basahin po natin dun sa verses 15 to 20. Nang makaalis na ang mga anghel pagbalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Sabi natin kanina, nagpakita yung mga anghel sa kanila at dali-dali silang nagpunta ngayon sa Bethlehem. Sabi dito sa verse 16, nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig at sinabi sa mga pastol. No? Sinabi nila, kwento nila kay Joseph and Mary. At ang ginawa naman ni Mary, verse 19, tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. No. Verse 20, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Mga kapatid, nakita po natin dito, no? May kanya-kanya silang partisipasyon, no? Sabi natin kanina, merong anghel, merong mga pastol, no? Na dito yung mag-iina, no? Si Mary, si Joseph at yung bata. Ang mga anghel po ay bumalik sa langit, no? Pagkatapos nilang magpuri, no, ipinanganak, nagpakita sa mga pastol, bumalik po sila, umakyat po sila uli sa langit.
At ipinagpatuloy po yung kanilang mga, sabihin natin, mga routine nila, yung mga duty nila doon. At nakita naman po natin na tinandaan ni Mary. No? Sabi doon sa translation sa English, and Mary founded it and cherished it in her heart. No? Kumbaga sa nagkaroon talaga ng na-internalize ng gusto ni Mary yung mga sinabi sa kanya, no? Simula't simula pa noong unang nagpakita si Angel Gabriel sa kanya. So, yung mga pastol naman, mga kapatid, no? Nasaksihan nila yung lahat ng pangyayari, tapos nagpahayag sila sa kanilang mga narinig. So, nakita natin dito yung kanilang mga paglilingkod. In Romans 1 verse 16, chapter 6, Romans 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So, dito mga kapatid, in Romans 1:16, ang sabi po, hindi nila ikinahiya. I'm not ashamed of the gospel. So, ano ang tamang paglilingkod mga kapatid? Doon po sa Matthew 28 verses 19 to 20, ito po yung ating mandate. No? Go and make disciples of all nations. Ang sabi doon, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So brothers and sisters, the right ministry, no? Alam ko lahat tayo ay meron naman tayo kanya-kanyang ministry. At alam din po natin na merong tamang paglilingkod. Ang tamang paglilingkod mga kapatid ay hindi po natatapos sa ating mga sarili. We have a mandate to go and make disciples. Kailangan po natin itong ibahagi. Ibahagi po ang kaligtasan at yan po ang diwa ng Pasko mga kapatid. Ng ating Diyos ay nagkatawang tao. Isinilang para sa ating mga kasalanan. At siya, ang buhay niya mga kapatid, nakatakda. No? Nakatakda po siyang mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin mga kapatid. Kaya po kailangan po natin ibahagi sa iba ang kaligtasan, ang kapayapaan at ang kagalakang ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Mga kapatid, wala po tayong mas magandang gawin ngayon. No? Ang panahon po natin ngayon sa panahon ng pandemic na ito ay chance ng mga mananampalataya. No? Kung titingnan natin mga kapatid, ang pagkakataong ito ay binigay sa atin. Kung maayos ang lahat, kung ang lahat ay okay, no? Kailangan ba nila ng tulong? Kung lahat ay masaya, kailangan ba nila ng kaaliwan? No? Mga kapatid, ang mga panahon po ngayon, no, ay ginagamit ng Diyos para tayo po ay makapagbahagi ng kanyang kabutihan para sa iba. Wala po tayong mas magandang gawin sa Paskong ito kung hindi ang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Maging mabuting patotoo po tayo sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, sa kabila po ng mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Makita po na tayo mga kapatid ay merong pag-ibig. Katatapos lang ng ating message last Sunday about love. Makita ng mga tao na meron tayong pag-ibig, na meron tayong kapayapaan, na meron tayong kagalakan mga kapatid. Upang sa ganun ay mapapurihan ng Diyos sa ating mga buhay.
At ngayon po na alam na natin kung papaano tayo magkaroon ng tamang Pasko, nagagawa ba natin ito mga kapatid? Tanungin natin ang ating mga sarili, ganito ba ang ating pananaw itong Kapaskuhan na ito? Meron ba tayong tamang Panginoon? Nag-i-expect ba tayo ng tamang himala? Meron ba tayong tamang mensahe mga kapatid? Meron ba tayong tamang motibo sa ating pagsi-celebrate ng Kapaskuhan? At meron ba tayong mga kapatid na tamang paglilingkod? O natatangay ba tayo mga kapatid ng komersyalismo? No? Natatangay tayo ng materialismo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Halina mga kapatid, tayo na sa Panginoon. Sa Kanya lamang po matatagpuan ang tamang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.